Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang panalo ng mga Pinoy. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So sa naging mga laban nga po ng ating mga pambato sa 50th anniversary ng Trinila in Manila, ay tila pinakaban ng mga dayuhang boksingero ang mga Pinoy boxing fans sa loob ng venue. Ito po ay dahil nagawa nitong pabagsakin ng ating mga matitibay na pambato na sila Super Bantamweight top contender Carl James Martin at Olympic bronze medalist Yumir Marshall. Matapos pong manalo ng walang kahirap-hirap via 6-round knockout ni Marlon Tapales kontra kay Fernando Toro, ay sunod ng sumampa sa ibabaw ng lona si Carl James Martin kontra sa veteranong Thai fighter na si Aran Dipaen. At dito nga po ay nagbigla ang lahat ng mapabagsak ni Dipaen si Wonderboy sa third round ng kanilang sagupaan. Buti na nga lamang po ay nagawa ding pabagsakin ni Martin si Dipaen sa round 9. Bukod dyan ay maliwanag po na lamang talaga sa patama at sa puntusan si Martin dahil mas madalas itong makatama ng malilinis at solidong suntok kay Dipaen. Kaya naman sa bandang huli ay nakuha pa din ni Wonderboy ang panalo via unanimous decision. Sadyang napakatigas lang din talaga ni Dipaen dahil kinaya nitong saluhin lahat ng solidong patama sa kanya ni Martin at tila ba hindi man lang ito nasasaktan. Habang si Wonderboy naman ay mapapansin mo na medyo nararamdaman niya talaga ang lakas ni Dipaen kapag nakakatama ito ng malinis sa kanya. Pero walang duda po na panalo talaga si Martin kapag napanood nyo ang buong laban. Ganun pa man ay napakagandang pagsubok po talaga nito para kay Wonderboy. Lalo pat hindi magtatagal ay mapapasabak na siya sa isang world title fight. Hindi rin naman basta-bastang kalaban itong si Dipaen dahil minsan na itong hinarap ni Naoya Inoue 3 taon pa lamang ang nakakalipas kung saan umabot ito ng round 8 bago tuluyang na knockout ng Japanese Monster. Sa kabilang banda naman mga idol ay sunod naman nga pong lumaban ang Olympic bronze medalist Yumir Marshall kontra sa napakatangkad at napakahaba na pambato ng Venezuela na si Eddie Colmenares. At ang laban nga po na ito ay pwedeng kumandidato bilang 2025 Fight of the Year nang dahil sa walang tigil na aksyon na napanood natin sa laban ng dalawang boksingero na ito. Subalit ang pinakaagaw eksena nga po sa sagupaan ng dalawa ay nang pabagsakin ni Colmenares si Marshall ng 2 beses. Isa sa third round at isa naman sa 10th and final round. Sa kabila po kasi ng sunod-sunod na ibinabato ni Marshall ng mga power punches kay Colmenares, ay hindi man lang ito tumitiklop at hindi man lang ito bumagsak maski isang beses. At bagko sa oras na akala ng lahat ay tutumba na ito, ay bigla itong bumabawi at sumasagot ng mga sarili niyang power combinations na siyang dahilan kung bakit napatumba niya si Marshall ng 2 beses. Ganun pa man ay wala din namang duda na mas madaming naipatamang malilinis at solidong suntok si Marshall. Kaya karapat-dapat lang na siya ang tinanghal bilang panalo. Nakuha po ni Marshall ang tagumpay sa isang dikit na majority decision. Madaming fans ang nagsasabi na luto daw ang laban dahil sa Pilipinas ito ginawa. Pero kapag papanoorin po natin ang buong sagupaan nila, ay masasabi talaga natin na si Marshall talaga ang panalo. Ganun pa man ay dahil nga po sa ganda ng sagupaan ng dalawa, kaya naman mismo si Manny Pacquiao na ang humiling na mag-rematch si Marshall at Colmenares. Samantala, matagumpay din nga pong nadepensahan ni Melvin Jerusalem ang kanyang pinangahawakan na WBC minimum weight world title belt kontra sa bagitong South African challenger na si Kuse. Dito nga po ay ginamit ni Jerusalem ang kanyang talino at experience upang makuha ang panalo via unanimous decision. Kaya naman magandang balita po ito para sa ating mga Pinoy boxing fans dahil lahat ng Pinoy ang nagtagumpay sa kani-kanilang mga laban sa Trinila in Manila 2. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.